not receive the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Ang pag-aaral po natin ngayong hapon ay pinamagatan nating Our Father in Heaven. Hindi po pang Father's Day ito. Anyway, yun po ang ating pag-aaralan ngayon, Our Father in Heaven. Tayo panandali ang manalangin. Pagpalang Ama, salamat po muli sa pagkakataon nito. Salamat sa kalayaan, sa pribileyo na muli ay makapag-aral ng inyong salita. Salamat sa bawat isa na narito. Panginoon, kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo kami ng puso at ng isipan na handang tumanggap ng inyong mga aral, mga katotohanan ng inyong salita. Maito namin ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Nawa ay magbunga ang mga katotohanan ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Mai-apply namin sa pang-araw-araw naming paglakad bilang inyong mga anak. Salamat Panginoon dahil nananatili kayong tapat sa amin sa kabila ng aming kalikuan, ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Pinupuno nyo ang mga pangangailangan namin sa araw-araw at iniingatan nyo kami. Salamat sa lahat-lahat. Binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat tayong pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po. Makaupo na po tayo. Pasensya na kayo. Giging emosyonal na naman ako, no? Ag pinag-uusapan yung tatay, tapos nakita ko si Melo kanina, umaawit. So, I just wonder how proud his father is. Talaga nakaka-proud naman talaga makita yung anak mo. At any rate, meron tayong cross-reference sa 1 John chapter 3. Let's begin with verse 1. Iiwasan ko magsisisigaw ngayon kasi may istorbo ko si Master eh. Mukhang gusto na matulog nito kanina pa eh. Para siya nasa dalampasigan. Abi, ikaw magsasalita. Ambi, sisigawan mo na naman ako eh. Hindi. Hinay-hinay lang tayo. Medyo emotional ako ngayon, kaya hindi ako magsisisigaw. Paiiyakin kita. Ito, tingnan nyo itong talata na ito. Sabi dyan, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. The word manner is short of saying the unfathomable and indescribable love of our God the Father. Yun po yung salita na yan, what manner. Doon sa John 3:16, For God so loved the world. Yun po yun, yung salitang yun. So what manner, parang, kung titingnan nyo, parang simpleng salita lang, pero if you will try to dig deeper, napaka-profound ng salita na yan, yung manner na yan. So that means the love of our God the Father is so unfathomable, hindi malirip, indescribable, hindi natin ano ba yung describe sa Tagalog, maisalarawan ang kanyang pag-ibig, that we should be called the sons of God. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos Ama sa langit, na binigyan niya tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Next.
Beloved, now are we the sons of God, and if that not yet appear, what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Next. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Ano po? Again, ang pamagat na ating pag-aaral, Our Father in Heaven, ang tema natin. Hindi ako nakalinya sa tema ngayong buwan, ano? Pero may isang outline pa sana, message, ano, na mas akma sana doon sa tema natin. Pero ang tema ng pag-aaral nito, the sonship and the assurance of salvation. Ang katiyakan ng ating kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga perceptions, maraming mga misconceptions ang mga tao patungkol sa pagiging ama ng ating Diyos Ama sa langit. Marami yan maraming conception tungkol dyan. At bago natin puntahan yung mga detalye tungkol dyan, iisa-isay muna natin the aspects of salvation. Okay, yung mga katotohanan, yung mga nagaganap, kung paano tayo nalikha, kung paano tayo naligtas. Number 1, creation. We are all creatures. Outside of the Lord Jesus Christ, we are all creatures. Tayo po ay mga nilalang ng Diyos. Mali ang sasabihin ng mga tao na bawat tao sa mundo ay anak ng Diyos. Mali po yun. That's one of the misconceptions. Isa po yun sa mga misconceptions. Hindi po lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilalang ng Diyos. We are all creatures in the sight of God before we accepted the Lord Jesus Christ. Bago natin siya tinanggap at nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. We are not children outside of Jesus Christ. Kaya nga sinabi doon sa Mark 16, kung pupuntahan natin in verse 15, Go ye therefore, and he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Kita nyo po? Ipapangaral natin ang balita, magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng mga nilalang, to every creature. Dahil kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay isa lamang nilalang sa mundong ito. Yan po yun. At kung pupuntahan din natin in 2 Corinthians, alam natin to, kabisado natin to, chapter 5, verse 17, Therefore, if any man be in Christ, kung ikaw ay na kay Hesukristo na, di ba? Kung ikaw ay may pananampalataya na sa Panginoong Hesus, tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, He is a new what? He is a new creature. Bago ka nang nilalang. Kaya nga yung isa pang aspeto doon ay yung regeneration. Binigyan na tayo ng bagong nature ng ating Panginoon. Okay? Hindi lang tayo sinners. We don't just have our sinful nature. We also have a new nature. Ito nga po yun. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga outside of Jesus Christ, outside of our salvation, we are just creatures. Number 2, na pangalawang aspeto, redemption. In redemption, we became His property. Sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, naging niya tayong ari-arian. Tama? Through His blood, we are bought
with the price. We are bought with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Meron tayong halaga, ni-redeem niya tayo. We were bought back. Di ba? Kinuha niya tayo muli. God owns us. We belong to Him. Tayo ay sa Panginoon. Kaya nga ba, in creation, tayo nilalang ng Panginoon, property niya na tayo. In redemption, second time, twice, naging property niya ulit tayo. Tama? Siya naglalang sa atin eh. Ibig sabihin, pag-aari tayo ng Panginoon. In redemption, niligtas niya tayo, naging property na naman niya tayo. Tama? So, 2 times, naging property tayo ng Panginoon. Hindi lang isang beses ngayon. May dahilan pa ba tayo na hindi ibigin, hindi sumamba, hindi magsilbi sa Panginoong Hesus, sa ating Diyos? Gayong tayo ay pag-aari niya, hindi lang isang beses, 2 beses nung tayo ay naligtas. Pag-aari tayo ng Panginoon. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Nagamit na rin ni Pastor kanina to. Okay, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Hindi natin pag-aari itong katawan na ito. In creation, di nasa atin to eh. Wala nga tayong pag-aari sa mundong ito eh. Lahat ng yan ay nilikha ng Panginoon. Sundan natin. Sige pa. 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. God's. Pagka may apostrophe S, yung noun, ano ibig sabihin nun? O yung mga teacher dito, yung mga nag-aral, elementary, ha? Di ba possessive yan? Possessive noun. Tama? We are God's possession. We are God's property. Twice. In creation and in redemption. Kaya nga ba itong katawan na ito, hindi lang natin basta-basta ginagamit kung saan-saan. O mga kabataan. Tama? Kung ano-ano nilalagay natin sa katawan natin. Kung ano-ano yung binibihis natin. So, may dapat bang pananamit pag sumasamba tayo sa Panginoon? Hindi lang pag sumasamba tayo. Pag anak ka ng Diyos, alam mo yung tama, alam mo yung modest apparel na tinutukoy doon sa Corinthians. Aba? We should dress ourselves in modest apparel. Alam mo yung modest eh. Yung kagalang-galang. Yung hindi ka, anong tawag dito? Hindi ka magiging kabastos-bastos. Babastusin ang ano. Hindi tayo nagpapakita ng ating mga balat. Di ba? Kung tutusin nga, diyan tayo tinalo ng ng mga Muslim eh, no? Eh mga Muslim kahit nagba-volleyball, nakaano pa rin eh, no? Ano tawag dito? Tapos mahaba sila talaga. Hindi sila yung mga ibang volleyball player sa ibang bansa eh, talagang kulang na lang eh. Di ba? Kulang na lang magbikini. So, tuwan-tuwa na may mga kalalakihan na nanonood. Damay-damay na. Okay? Hindi natin ginagawa, hindi natin binababoy ang ating katawan. Okay? Yung, halimbawa, yung hikaw sa mga babae, okay na yung 2 hikaw. May nakikita tayo, di ba, mga babae. Tinambakan ng hikaw yung tenga nila. Hindi pa na kontento. Hinikawan pa yung kilay, hinikawan pa yung ilong dito. Di ba? At kung ano pa yung sinasabitan nila ng hikaw. Okay? So, that's unbecoming. Pagka Christian ka, hindi mo gagawin yun. Tama? Hindi natin binababo yung katawan natin because this is the temple of the Holy Spirit. Number 3, in sanctification, one of the aspects, we were set apart for God's use. We were set apart from sin unto righteousness. Hiniwalay tayo ng Diyos. Yan sinasabi sa Philippians 1:6. We have this confidence.
He who began a good work in you will be able to complete it, to perform it until the day of Jesus Christ. Nung tayo inibig ng Panginoon, niligtas niya, siya rin yung nag-set apart sa atin. Sanctification. Ito po ay galing sa Latin word na sanctu o sancti. Ano ba? Sanctum. Hindi ko na meaning saint. Okay? Santo. We were set apart from the world and for the Lord. So we can be used by God. Yung mga santo, one of the misconceptions, diba, ng mga tao, ang alam lang natin na santo, pag sinabing santo, pumapasok sa isip natin, lalo na yung mga galing sa lumang reliyon, yung mga ribulto, diba? Mga santo, mga ribulto. Hindi po yun yung santo na tinutukoy ng Biblia eh. Unbiblical po yun eh. Okay? Kung titingnan nyo yung mga epistles, kung paano ginigreet ni Apostol Pablo, yung mga santo, to all the saints in Philippi, to all the saints in Ephesus, to all the saints in Colossae, to all the saints in Corinthians, etc. Yung mga santo po, yun yung kumilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ibig sabihin, tayo mga kapatid, tayo ay mga santo. Tama? O, si Ate Nilda, pwede niyong tawaging Santa Nilda. O. Si Santa Nieva, Santa Chona, parang pangit lang pakinggan, ano? si Sandong. Kasi pag lalaki, san na eh, no? O yung pag Christmas, si Santanas. Si Santa Claus pala, Santa Claus. Okay? Ang mga santa at mga santo, tayo yon na naligtas. Hindi yung mga ribulto. Sa lumang reliyon, mahirap eh, no? Bago maging santo, kailangan may mga requirements yan eh, etc. Kailangan may mga miracles, etc. Yung mga ganon. Ika-canonize ka pa, pag mimitingan ka pa, etc., dadang ka sa council. Sa atin po, hindi. Okay? Kailangan mo lang tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Tanggapin siya bilang, and you will be saints. Kung siguro nga, kung may Pilipinas na nung panahon na yon, ano, to the saints in the Philippines. Ayun, babanggitin na yung mga pangalan ng mga mga santo. Si Sandong, ang pangit. San Arnel. Kami mga mukhang santo talaga kami kasi paubos na yung buhok namin. Santong-santo dating. Pero hindi natin kailangan magkaroon ng halo sa ulo eh, para maging santo eh. Tama? Yan yung one of the misconceptions. Okay? Yung mga Kristiyano ay mga santo. Tayo ay mga santo. Pero huwag tayong sasamba sa mga kapwa nating Kristiyano. Di ba? Baka makita natin, may lumulod na kay Kuya Arnel. O nananalangin, nagre-request na. Huwag niyong gagawin yun, okay? The saints pray to God. We don't pray to the saints. Hindi tayo nananalangin sa mga santo. Kasi tayo yun eh. But the saints pray to God. Tayo nananalangin. We worship God. Tama? We serve God. Hindi natin pinagsisilbihan yung kapwa santo natin. Okay? So, wag niyong gagawin yun. God sanctified us. In Jude 3, makikita natin yan. We will not go to that verse anymore. Okay? Number 4, justification. Justification is a legal term. Okay? When the Bible says being justified or justification, we were made righteous. Napawalang sala tayo. We were pardoned. We were acquitted. Yun po ang ibig sabihin ng justification. We were treated innocent without any shadow of a doubt. Na para bang hindi tayo nagkasala. Pero ang kaibahan ng human court sa korte ng Diyos,
Sa human court cannot take away the guilt, cannot take away the shame. Pero sa korte ng Panginoon natin, when the Bible tells us that we were justified, sins are taken away, inalis yung mga kasalanan natin, pinatawad tayo, we were forgiven, even the shame and the guilt were taken away. Pati yung guilt, tinanggal. Kasi sa korte, napawalang sala ka nga. Halimbawa, yung mga senador natin, na-acquit sila. Pero andun pa rin yung stigma tama? Kaya yung mga dating nakasuhan na ng mga senador, hanggang ngayon, ganun pa rin yung tingin sa kanila. Kayo na naman tatlo. Parang ganun, di ba? Nakadikit na yung stigma dun Kasi hindi mo matatanggal yung guilt. Hindi mo matatanggal yung shame. Na ano na yun, na natatak na sa utak ng tao yun. Pero sa korte ng Panginoon, kung ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, all your sins, even the guilt and the shame, were thrown into the sea, the bottomless sea, the sea of forgetfulness. Kinalimutan na ng Panginoon yun. As if you never committed any sin. Na para bang wala kang ginawang kasalanan talaga. Talagang you will start with a clear slate. Talagang back to zero ka. Sa paningin ng Panginoon, wala kang pagkakasala. Bakit? Dahil binalutan tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. We were clothed in righteousness. Binihisan tayo. Pag tumingin ang God the Father sa atin, ang nakikita ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Hindi yung kasalanan natin. Walang nakikitang kasalanan natin. Wala. Ni isa. Wala po. Yun po yung justification. And finally, doon po sa aspects of salvation, yung election. Whether we accept it or not, binabanggit po ito, this is being tackled in the Bible, in the Word of God. Election in Ephesians chapter 1, verse 4. Let's begin with verse 4. God chose us before the foundation of the world, before we even existed. Pinili na tayo ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin ito, ako personally, I don't believe in double predestination. I don't believe in that. Na ang Panginoon pumili, humirang mula sa kalipunan ng mga tao na maliligtas. At they were predestinated to heaven. Bakit? Nung hindi ka pa ba tumanggap sa Panginoon, alam mo na ba yung destination mo? Hindi naman di ba? Nalaman lang natin yung destination natin when we came to know Christ. When we accepted Christ. Nalaman natin na patungo tayo ng langit. But we don't judge others. Hindi natin ninusgan yung iba. Ay, hindi pinili yan. Bakit? Sino ba nakakaalam ng pinili ng Diyos? Kaya nga we still go soul winning. Kasi the elect are faceless. Hindi natin sila kilala. God can save anybody even during or even in His deathbed. Kahit nasa banig ka na ng kamatayan, pwede kang iligtas ng Panginoon. Diba? Remember the thief on the cross? Naalala niyo yung magnanakaw doon? Hindi naman siya nabaptize. Tama? Hindi naman siya miyembro ng church, etc. Saan mo siya ipapasok? Sa mga doktrina ng mga churches. Saan? Wala That's how profound the love of God. That's how profound the grace of God. Ganong kalawak, ganong kalalim ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga hindi tayo pwedeng humusga. Como itong tao na ito ay hindi natin nakikita sa iglesia. Sasabihin, ay, wala, pa-impyerno na yan. Hindi po ganon. Kaya nga tayo nag-evangelize, okay? To get these people, to gather these people para sa Panginoon, para sa kaligtasan. Yun po yun.
according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Out of love, whether God chose you or not, God will be glorified in the end. Siya pa rin ang maluluwalhati. Sasabihin natin, hindi naman tama yung election na yan, parang may favoritism ang Panginoon. Bakit nag-elect ang Panginoon? Ba't siya naghirang ng mga maliligtas? Diyos siya. Tama? Diyos siya. Isa pa, hindi naman tayo parang mga robot. Di ba? Ang Diyos, binigyan pa rin tayo ng free will, ng kalayaan na pumili. Kaya hindi natin masisisi ang Diyos kung may mapupunta sa impyerno, ba't sila napunta sa impyerno? They chose that destination. Kasi hindi naman nagkulang ang Panginoon eh. Yung pangangaral, di ba? Lalo na ngayon, digital age, nasa social media na yan, etc., na may iisang buhay na Diyos. Kanino ka mananampalataya? Sa patay na Diyos o sa buhay na Diyos? Yung Diyos na muling nabuhay o yung mga sinasabi nilang Diyos na namatay at nanatiling patay? Kanino ka maniniwala? Kung magtatanong ka ng direksyon mo sa buhay at may nakita kang dalawang tao sa kalsada, yung isa patay, yung isa buhay, kanino ka magtatanong ng direksyon? Doon ako magtatanong sa buhay. Tama? We are worshiping, we are serving a living God. Jesus is alive. And He will direct us to the place that He planned for us even before the foundation of the world. Yun po. Pupunta ngayon tayo doon sa ating pinaka-topic talaga. Okay? Which is how to become a son of God. And how God the Father can be our Father. Kasi ang daming misconceptions, di ba? Lahat tumatawag ng, di ba, inaawit pa nga natin yung inaawit sa lumang reliyon, Ama namin, sumasalangit ka, etc., our Father. Okay. But not everyone is a son of God, a child of God. In John 1:12, paano tayo magiging anak ng Diyos? Ito, yung mga soul winners, alam na alam to. But as many as received Him, kailangan tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasabi ng, di ba, nagso-soul win tayo. Madalas, tinatanong natin, tatay, nanay, natanggap nyo na ba ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano yung madalas nating naririnig na sagot? Oo. Araw-araw ko nga siyang tinatanggap eh. Okay. Palagi ko siyang tinatanggap, paulit-ulit. Ang usapin po dito, kagaya ng sinabi naman doon sa John 3, okay, verse 3, ni Nicodemus, di ba? How can a man be born again? How can a man enter into the kingdom of God? Sige nga, puntahan natin yon, panandalian. John 3, verse 3. The conversation between Jesus Christ and Nicodemus. Jesus answered and said unto him, Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, kailangan maipanganak na muli ng isang tao, he cannot see the kingdom of God. Tanong ni Nicodemus, kailangan ba akong pumasok uli sa sinapupunan ng aking ina? Hindi po iyon. Dahil Jesus Christ not talking about physical birth. Minsan lang tayo ipapanganak physically, pero kailangan nating ipanganak muli sa Espiritu. Because all of us are sinners and all of us are spiritually dead. Maraming tao naglalakad sa labas, nakakasalubong natin, kasama natin sa trabaho, sa eskwelahan, at kung saan man. Naglalakad sila, buhay sila, they are alive physically, but mind you, they can be spiritually dead.
They are all walking dead. Naglalakad sila, patay ang kanilang espiritu. Kaya nga kailangan nating ipanganak na magmuli sa espiritu so we can enter into the kingdom of God. Magiging anak tayo. Balik tayo sa John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. At sa Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan mong manampalataya sa pangalan ni Jesucristo. Si Jesucristo lang po, wala nang iba. It's Jesus plus nothing. Hindi po Jesus plus something equals salvation. No, it's Jesus plus nothing. Jesus alone can save us. Jesus alone is the Savior. It's the Savior's love. Mahal tayo ng ating Panginoon at mahal tayo ng ating Diyos Ama sa langit. Ganon siya magmahal. Lahat tayo ay makasalanan. Even David in Psalm 51:5, sabi doon, behold, I was shapen in iniquity. Psalm 51:5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin doth my mother conceive me. Yan po. Lahat ng ipinanganak after Adam and Eve ay makasalanan. Wala pong matuwid sa atin kahit isa. Kaya nga ba sabi, not everybody has the right to call God the Father, Father. Hindi po lahat ay may karapatan, binigyan ng karapatan. If we can call it privilege, hindi lahat ay may privilege to call God the Father, Father. Kasi nga po, ang anak lang ng Diyos ay yung mga nagsitanggap sa Kanya, mga naligtas. Kaya sabi ng Biblia, isa pa, no, somewhere in the Gospel, call no man Father on earth. Wala tayong tatawaging Ama dito sa lupa na ito. Maring yung ama lang natin sa laman, okay? Pero alam natin, sa lumang relihiyon, ang tawag sa mga kaparian ay, Father. Okay? Montik na akong maging father. Okay? Pero naging father naman talaga ako. Pero hindi ako naging pare. Dahil ako'y paaral ng pare, montik na akong magpari talaga. Konting-konti na lang. Kung hindi ako dinala ng tatay ko, ng daddy ko, doon sa Baptist Church sa Cubao, baka malamang sa malamang, at tawagin niyo akong Father Danny. Ang ganda, no? Kagalang-galang. No? Father Danny. Tapos marami kong magiging anak sa mga madre. Natawanan natin, pero totoo ang chismis, okay? At any rate, hindi na natin naanuhin yun. Okay, hindi na natin kakalkalin yun. Di ba, ang tawag nila sa Papa, o yung Pope nga, di ba, ano tawag? Papa. Di ba? Sino tumatawag dito ng Papa? Ako, tinatawag din akong Papa eh. Hindi nga ako naging father, naging Papa naman ako. From Phoebe down, yan, mula kay Phoebe, pababa, Papa na tawag nila sa akin. Pero mula kay Johnny, hanggang kay Jet, Daddy. Ewan ko kung ano nangyari dito sa mga to. Kasi mula kay Johnny hanggang kay Jet, namamalo ako eh. Mamaya pupunta tayo doon. Kaya kwento ko sa inyo. Pero mula kay Phoebe, pababa, hindi na ako namamalo eh. Kaya Papa, no? Papaluin ko kayo. Okay. Holy Father, yung Pope, hindi po. Wala pong vicar si Christ dito sa lupa. Wala pong papantay sa ating Diyos. Immutable, sinless, wala po eh. Isa lang ang taong nabuhay sa mundong ito na hindi nagkasala, and He never knew any sin.
Ito po ang Panginoong Hesus natin. Although nagkatawang tao siya, hindi po siya nagkasala. Hindi po siya nagkasala dahil siya ay Diyos. At siya lang po yun, wala na pong iba. Kaya yung title nung Papa, di ba? His Holiness. Okay, so I doubt it. Doubt tayo doon, okay? We only have one Father, and that's our Father in heaven. Meron tayong tatay dito sa lupa. Pero all of us, tayo mga nakakilala sa Panginoon, we only have one Father. We belong to one family, God's family. That's why we call ourselves sisters and brothers. Diba? That's how we address one another. Diba? Tayo ay magkakapatid sa iisang pamilya ng Diyos. Ang Diyos Ama ang ating Ama. At tayo kanyang mga anak. Unfortunately, walang God the Mother. Okay? Sorry po, pero walang God the Mother. Okay? God the Father lang po. Kaya nga sabi, we should not put the name or take the name of the Lord in vain. Yung pagtawag natin ng Ama ay huwag nating maliitin. Okay? Yung pagtawag natin ng Panginoon, sabi sa Matthew 7:21, not everyone that calleth or Lord, Lord, sige nga, punta natin yung Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. That's a privilege na matawag natin ang Diyos Ama na Ama. Kaya nga ba kung babalikan natin in Ephesians 5:6 and Colossians 3:6, we were called the children of disobedience, the children of wrath, the children of darkness, the children of the devil. Kahit doon sa John 8:44, di ba? Ye are of your father, the devil. We are all liars. Lahat tayo ay sinungaling. We are of our father, the devil. Tingnan natin. Ye are of your father, the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya kung hanggang ngayon, ugali mo pa rin ang magsinungaling, magbago-bago na po tayo. Okay? Ugali mo pa rin ang magpakalat ng kasinungalingan. Ano yon? Sino yung mga yon? Yung nagpapakalat ng kasinungalingan? Si Marites. Okay? Kaya bawal din yung yung chismis talaga eh. Kasi pag nag-chismis ka, nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Yun eh. Yun yung essence ng salitang yun eh. Yung chismis eh. We are all children of the devil. The unsaved are the son of the devil. Satan is the father of lies, dishonesty, corruption, selfishness, all kinds of crimes, sins, immorality, everything that is against God. The author is the devil. Okay? Kaya kung hanggang ngayon meron ka pa rin ginagawang korupsyon, nagsisinungaling ka pa rin, madamot ka pa rin, namumuhay ka pa rin sa immorality, mag-isip-isip na po tayo. Baka tawag tayo ng tawag na Diyos Ama, our Father in heaven. Pero iba naman pala ang Ama natin. Ama ng kasinungalingan, Ama ng korupsyon. Kahit yung maliliit na korupsyon, yung pagnanakaw pa rin po yun. Kaya nga ang moral ng istorya, the moral of the story, sa bansang Pilipinas, kung magnanakaw ka, laki-lakihan mo na. Okay? Kasi pareho rin yung sa'yo eh. Tama? Pareho rin yung branding eh. Magnanakaw ka pa rin. Baka yung ninanakaw mo lang, yung mga bond paper sa eskwelahan. Teacher ka, mga teachers. Baka yung mga teachers, nag-uuwi pa ng mga bond papers, mga colored papers, mga Manila papers, envelopes, mga fastener, di ba? Mga pins.
pati yung tinalo, yung mga pandikit ng bond paper sa bulletin board, tinatalo nyo pa. Tigil-tigilan na po natin yon. Kasi maliit o malaki, iisa po yun eh. Because andun yung puso mo eh. Andun yung isipan mo eh. Sa gawain na yun eh. Pag nanakaw eh. Okay? So, mag-ingat-ingat po tayo, especially tayong nagsasabi na tayo ay mga Kristiyano. Kasi pagkaya nakita ng mga katrabaho natin, nakita ng mga kaklase natin, nag-uuwi ka ng kung ano-ano doon sa trabaho nyo, sa eskwelahan, sa opisina nyo, kawawa naman po yung mga matitinong Kristiyano. Diba? Kawawa naman po yung mga nagsusumigasig para sumunod sa ating Panginoon. Dahil hindi gawain yan ng isang matinong Kristiyano. Ang Diyos masakit magsalita. Truth hurts. Alam natin yan. So, hindi mag-sugarcoat ang Biblia. Palaging black and white ang Biblia, walang gray areas. Okay, there are no gray areas in the Bible. Pero ang masarap nito mga kapatid, anyone can become a child of God. Anyone can call God the Father our Father. Kahit sino sa atin, pwede natin siyang tawaging Diyos Ama na nasa langit. Okay? Natutuwa nga ako sa social media, no, sa Facebook. Yung teacher nagtuturo eh. Nagtuturo tungkol sa ang ina ay ilaw ng tahanan. Okay? Tinatanong niya yung mga estudyante niya, ang ina ay, masagot sila, ilaw ng tahanan. Ang tatay ay lasing, sabi ng mga bata. Ang tatay ay, nagulat yung teacher eh, adik. Pambira. Hindi po matinong tatay yun. Ang Diyos Ama natin sa langit ay matino. Okay? At wala pong anak sa labas ang Diyos natin, ang Diyos Ama sa langit. Walang anak sa labas. Okay? Meron siyang mga inampon, pero wala siyang anak sa labas. Walang bastardo. Okay? All the bastards are in hell. Okay? Nandun sila sa dagat-dagatang apoy. Kung siya ang ating Ama, tayo ay kanyang mga anak. Medyo malungkot lang because not all of us had the luxury, not all of us experienced the love of a father. Tama? May mga tao po hindi naranasan yung pagmamahal ng Ama dito sa lupa. Dito sa lupa. May mga tao hindi naranasan ang pagmamahal ng Ama. Ako, I had my father. He passed away when I was 17 years old. Okay, kagraduate ko lang sa high school noon. Namatay ang daddy ko. Ang daddy ko, hindi kami close. At totoo lang, mamas boy ako eh. Ayan, tanong mo kay Aling Leti. Mamas boy ako. Pagka mamamalengke ang nanay ko nung bata pa ako at maiiwan ako sa daddy ko, umiiyak na ako. Kasi alam ko na mangyayari. Kasi ang daddy ko, disciplinarian. Ano siya, talaga malupit siya. Hindi ko alam. In hindsight, alam ko na ngayon kung bakit siya malupit sa akin. Kasi ako yung nag-iisang anak na lalaki. 4 kami, lahat sila babae. Ako lang yung lalaki. Kaya pala malupit ang daddy ko sa akin. Unang-una, tinuruan niya ako maging basag ulo. Maging basagulero. Kasi natatakot siya na maging bading ako. Kaya bata pa lang ako, inilalaban niya na ako sa kalsada. Boxing. Oh, totoo yun. Sinusuotan ako ng gloves. Siya pumipili ng kalabang ko. Ikaw, labang ka dito sa anak ko. Pag umuo yun, ako hindi naman ako hihindi. Siyempre, yung daddy ko nagreto eh.
Ikaw, o sige, pag nag-oo yun, sapa ka na yun. Kaya lumaki ko, basagulero. Okay, natakot ang daddy ko. Mahigpit ang daddy ko. We never had a chance na mag-band talaga. Yung salitang banding, halos kailan lang natin na natutunan yan eh, di ba? Ito lang yan, millennial word na yan eh, yung banding eh. Nung panahon namin, wala kaming banding ng daddy ko. Kung may banding man kami, siguro yung hihiga siya, malaki siya ng daddy ko eh. Kasi lasinggero. Lahat na. Lasinggero, babaero. Hindi lang siya, ewan ko kung nagsusugal siya, pero hindi siya sugarol eh. Okay? Lahat ng uri ng bisyo nasa kanya. Hihiga siya, ang banding namin, hihiga siya. Tapos nakahubad yun, topless, siyempre naka-shorts. Tapos, pabubunot niya sa akin yung mga puting buhok niya sa ilong. Naalala kong banding namin. Imagine mo yung banding na yon. May sipon-sipon pa siya madalas. Pero tuwan-tuwa ako doon. Ginagawa ko talaga yon. Kasi may presyo eh. Kada isang buhok na puti, piso. Jeepney driver yung daddy ko. Ang daming barya. Talagang tuwan-tuwa ako. Talagang nauubos kayo. Pero at any rate, hindi ko talaga naramdaman yung banding sa tatay ko. Pero wonder of all wonders, miracle of all miracles, yung hindi ko inaasahan, yung malayuan loob ko na tao, siya ang nagdala sa akin para makilala ko ang Panginoong Jesus. Na-imagine nyo ba yon? Ginamit yung daddy ko na hindi ko naman nakikitang nagsisimba. Oo, dun sa Parañaque, sa mga lola ko, ano sila parokyano sila ng Viva Santo Niño. Nagproprosesyon ng Santo Niño sa Parañaque. Pero never ko nakita ang daddy ko na nagsimba o niyaya kami sa simbahan, etc. Walang ganon. Pero one Sunday, kwento ko lang sa inyo, pasensya niyo po. Inimbita kami, buong pamilya, tara, magbihis kayo. Magsisimba tayo. Biro, nagulat kami lahat eh. Bihis kami, nagmamadali kami. Kasi magsisimba daw eh. Hindi nga nagsisimba, hindi nga nag-aantanda yun. And then, to cut the long story short, dinala kami sa Park Baptist Church sa Cubao under the ministry of Pastor Chito S. Mendoza. Mendoza rin. Parang kami rin, malalaki mata, etc. Parang kahawig din namin yung pastor eh. And the rest was history, so to speak. Nakakilala ako sa Panginoon, at yun na, nagtuloy-tuloy na. Kasi during that time, yun yung time na marami kong tanong sa isip ko. Kasi from a Catholic church, tapos being a devout Catholic myself, ako, deboto ko nakatoliko eh. Hanggang ngayon, alam ko yung mga kanta sa Katoliko. Alam ko, kinakanta ko pa rin sa isip ko yun eh. Yung pinakanta ni Tom, nakita niyo yung ano niya? Yung pinakanta ni Tom, yung, ano ba yun? One bread, one body, one Lord of Catholic song yun eh. Kanta namin yun eh. One Lord of all, one cup of blessing, which we bless. Alam ko yun, yung kanta na yun. Catholic song yun. At any rate, ginamit ng Diyos Ama sa langit ang aking Ama sa lupa na hindi naman malapit sa akin para ilapit ako sa totoong Diyos na nagliligtas, and the rest was history. Ito na yung naging buhay ko. At ito mamanahin ng mga anak ko. Okay? So, ibang-iba na yung mga kabataan ngayon. Alam natin yan. The word Father suggests love. Alam niyo po ba yon? Yung salitang Father, it suggests love, pag-ibig. Balikan natin 1 John 3:1, okay? Alam din natin yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi din doon sa Romans 5:8. Ito, balikan natin. Behold,
what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth at not, because it knew Him not. May higit pa ba sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin? He spared not His own Son, His begotten Son, Jesus Christ. Si Jesucristo, hindi niya ni-spare para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganun niya tayo kamahal. God the Father's first concern is to love us and to see to it that we know that He loves us. Yun ang gusto ng Diyos Ama sa langit. He loves us so much. At sinigurado niya na alam natin na mahal niya tayo. He sees to it that we know that He loves us. Mahal niya tayo. Sa pamamagitan ng ano? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. And this love is taken for granted. Today, yung mga kabataan, wala nang respeto. Wala nang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Hindi lang sa tatay, kahit sa nanay. Tama? Nawala na yung pagmamahal na yun. Wala na yung respeto. During our time, ewan ko, umabot pa hanggang sa panahon na ito. Pero during our time, hindi pwedeng hindi ka magmamano sa magulang pag darating ka sa bahay. O pag aalis ka, may beso-beso, etc., may hug. Okay? Pero ngayon, hindi. Pag hinag mo yung anak mo, minsan itutulak ka pa. Okay? Parang nandidiri sa'yo. Kasi nga naman, amoy lupa ka. Amoy trabaho ka. Nagbungkal ka ng lupa sa matiktik. Nagpintura ka. Pag darating kami sa bahay, napipintasan pa kami. Ano ba yung amoy nyo, ma? Pa? Mga amoy ano kayo? Okay. Ganun talaga eh. Ang mga kabataan ngayon, di ba? Minsan nangingiti na lang tayo, but this is not a laughing matter. Hindi ito isang katatawanan. Seryoso ito. Di ba? Ito yung first commandment with a promise. Tama? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. If you cannot obey your parents, if you cannot love your parents, sa mundong ito, how can you even love God? Paano nyo mamahalin ang Diyos? And then you will tell us na mahal nyo ang Diyos and you don't know how to love your parents. Ano tayo, naglolokohan? Diba? Minsan, binabrush off na lang namin. Pero we still long for the pure love of our children. Inahanap-hanap pa rin namin. Especially ako, kasi hindi ko masyadong naranasan sa daddy ko yun. Hindi lang alam ng mga kabataan how their parents love them so much. And we care for you. We are concerned about you. We are concerned about your welfare. Hindi nyo alam yun.
Pag wala kayo sa paningin namin, palagi nasa isipan namin, we are praying for you, for your safety. Alam niyo ba yon? Kayo, pinag-pray niyo ba yung mga magulang niyo? Hindi kami mapakali pagka 10 oras na, wala pa kayo sa bahay. Pag magbubo kayo ng angkas, pinacheck ko pa yung plate number ng motor. Kung pwede lang ako maghatid sa inyo. Gagawin ko yung kaya ko naman yun, pero I cannot do all those things at one time. Marami rin kami ginagawa eh. Alam niyo yung ginagawa namin sa Matiktik? Para sa ministry ng Panginoon. Gusto namin pag pumunta yung mga Kristiyano doon, may enjoy nila yung lugar. Kaya sana lang siguro kung wala na kami and you go to Matiktik, you go to Nasugbu, that you can appreciate what we did. You can find our fingerprints all over the place. Hindi nyo alam ang ministry ng mga magulang nyo. Second, the word father means chastisement. Hindi natin pwedeng ihiwalay yung chastisement sa salitang father. Kaya nga, I am a big fan of discipline. Na nawala nga from Phoebe down, wala na, hindi na ako nagdisiplina. And look what happened. In Hebrews, puntahan nga natin, panandalian. Chapter 12. Tingnan nga natin sa verse 6. Okay. Can somebody help me kung saan yung yan, tama. For whom the Lord loveth, kung sino ang iniibig ng Diyos, He chasteneth, dinidisiplina niya, pinapalo niya. May pagpapalo, may pagdidisiplina. And scourgeth every son whom He receiveth. Hindi ibig sabihin, pinalo ka ng magulang mo, pinalo ka ng Diyos, ay hindi ka niya iniibig. Yun ay pagpapakita lang that God's concern is all for our welfare. Yun ang inaalala ng Diyos Ama. Ang ating kabutihan. Sinong matinong ama ang magbibigay ng ahas pag humihingi ang anak niya ng tinapay? Di ba? Wala naman. Pero alam natin, sa mundong ito, merong mga amang hindi matitino talaga. Unfortunately, meron mga ama na hindi matitino. Pero wag natin yung gayahin kung tayo mga Kristiyano. Next, 7. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Dinidisiplina ng tatay ang anak. One time naalala ko si Jethro, no? Jethro ay sinasabi nilang paborito kong anak na hindi mo mahagilap sa church. From the time na mamulat siya sa magkaroon siya ng ulirat, lahat naman sila, hindi lang naman si Jethro, okay,
Sino ba namang magulang ang hindi magsasabi nun, di ba? We tell them how much we love them, okay? I love you, di ba? Sinasabi natin sa anak natin yan, di ba? Mahal kita anak, I love you, especially nung mga bata pa sila, okay? So, pinapamper natin sila with love, with everything that we could give them, lahat, binibigay natin sa kanila, okay? Kahit wala na tayong minsan maisubo, ibibigay pa rin natin sa mga anak natin. Inuulan natin sila, binubuhusan natin sila ng pagmamahal, okay? One time, napalo ko si Jet eh. Yun yung first time na napalo ko siya ng malakas-lakas sa puwet. Okay. Siguro mga ano siya, mga 2 years old yata siya. Nagsimula pa lang siya magsalita nun. Okay. Tapos, humarap siya sa akin nung pinalo ko siya. Sabi niya sa akin, "Pa," nagsasalita na siya, "Pa, bakit mo ako pinalo?" Umiiyak siya. "Di ba sabi mo, mahal mo ko? Love mo ko?" Sabi niya sa akin. Wala. Wala na akong nagawa. Tumalikod na lang ako. At naiyak ako. Ganun tayo kamahal ng Diyos natin. Pero hindi ibig sabihin pinapalo tayo ng Diyos, hindi niya tayo mahal. Concern siya sa naranasan. Dahil Panginoong Hesukristo ay yun din ang mamanahin natin. Pagdating ng panahon, we are joint heirs with Christ. Na-appreciate niyo ba yung bigat nitong mga salitang ito? Di ba madalas binabasa lang natin to? We are heirs of God. Tayo tagapagmana ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa John 14, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God the Father, believe also in me. In my Father's house," see? In my Father's house. Sa tahanan ng aking Ama are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Yan ang ministry ng ating Panginoong Hesus ngayon. Piniprepare niya yung lugar na kalalagyan natin for eternity. That's His ministry. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Aren't you glad? Hindi ba tayo natutuwa, mga kapatid? Na tayo ay pinaghanda ng Diyos ng pamana. Hindi lang pamana. Yung mga opisyal natin dito, yung mga tao sa mundo, nagkakandara pa para magkamal ng kayamanan. Diba, nagulat tayo, nagulantang tayo. Hindi natin dati alam, wala tayong ideya kung gaano karami ang 1 bilyong piso. Nung lumabas yung mga iskandalo na yan, ngayon nagka-ideya na tayo. Ganto para karami ang 1 bilyong piso. Pero alam nyo ba mga kapatid, yung dami ng kayamanan na ito, sabi nga, ano sabi doon? Yung maaring makamta natin ang yaman. Ano yung verse na yun? Can you help me with that verse? Ha? Yan, sorry. Sorry. Pasensya na po, age gap na, age gap. What shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose his own soul? And what does he have in exchange for his soul? Ano ang pakikinabang ng isang tao? Makamtan niya man ang yaman ng mundong ito. Mapasayo na ang buong earth. Sige, sayo na yan. Pero kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, may kapalit ba para sa iyong kaluluwa? Yung kayamanan ng mundo? May nabalita nga, di ba, yung yung asteroid. Sinong ano dyan? Sinong nagbabasa mga latest? Yung Psych 16 ba yun or 6?
Okay? Yung asteroid na punong-puno daw ng mga precious stones and jewels and gems. Okay? Punong-puno. Alam nyo kung magkano yung halaga ng isang asteroid? Asteroid lang to mga kapatid. Alam nyo yung asteroid? Mas maliit pa sa ano yan? Mas maliit pa sa Earth. Maliit lang yung asteroid. Alam nyo yung halaga ng asteroid? If I'm not mistaken, 700 quintillion dollars. My goodness. Narinig nyo na yung ganong kalaking pera. Kasi sa skandalo natin, mga bilyon-bilyon, nalulula na tayo. Ito dollars isang asteroid lang. 700 quintillion. Hindi ko na alam kung ilang zeros yung nasa quintillion dollars. Kasi sa billion, mabibilang pa natin 11 zeros yan Okay, 11. Somewhere doon sa area na yon. Pero yung 700 quintillion dollars, my goodness, wala pa sa buong history ng mundong ito nakakita ng ganong kalaking kayamanan. And mind you mga kapatid, asteroid lang yun. Asteroid lang po yun. Alam niyo yung inaasahan natin? If you consider yourself a son of God, langit po for all eternity. And we will be walking in the streets of gold. Ang lalakaran natin, ginto. Dito yung gintong kapiraso, nilalagay nyo lang sa tenga nyo. Minsan, tinatago nyo pa sa mga jewelry box nyo. Baka manakaw. Sa langit po, lalakad tayo sa ginto. And we will have all eternity to enjoy all the inheritance that God the Father has prepared for us. Lahat ng pamana niya sa atin, i-enjoy natin for all eternity. Hindi ka magmamadali. Hindi yung para ka lang nagbakasyon sa Vietnam, 3 days and 2 nights, parang bitin. Nakita ko yung magandang bridge, etc. Kita natin magandang, parang bitin. Hindi po. Sa ating lugar na kalalagyan, we have all the eternity to enjoy it. Alam niyo po yun? Na-imagine niyo na ba yun? Nabibit-biting kayo ng mga anghel o baka tayo na mismo lumilipad na tayo. We don't know. Okay? Baka lumilipad na rin tayo and then we will go to places in all of the universe. Okay? Baka ilabas pa tayo ng Diyos sa universe. Naisip niyo na ba yun? Kasi yung universe, creation lang ng Panginoon Baka nga may multiverse, Makita mo yung kamukha mo doon, okay? Sa multiverse, okay? Na mas ano pala sa'yo, we don't know, okay? We have all these thoughts in mind, pero binigyan tayo ng preview ng ating Panginoon. Hindi naman po mystery na po yan. Hindi na po mystery yan. Hindi na po yan, kumbaga, sekreto. Those are part of God's revelation. Kaya nga po ngayong hapon na ito, not everyone has the right to call God the Father our Father. We may not have our fathers here on earth. We may no longer have our fathers here on earth. O maaaring yung mga tatay natin, irresponsible, etc., hindi natin matatawag na father, but we have only one Father in heaven. And that's our God the Father, our Father in heaven. Maraming salamat po. Tawagin po natin yung ating pastor. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa posisyon na aming kinatatayuan bilang inyong mga anak. Isang pribilehiyo na kami po ay merong Ama sa langit, punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga pagwawasto
Patawad po sa mga pagkukulang na aming nagagawa sa inyong harapan. Turuan niyo pa po kami, gabayan, sa pamamagitan ng inyong banal na salita, sa inyong mga paalala sa amin. Ito ay maging ilawan sa aming landas. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Kamayan po natin ang bawat isa. Diyan po natatapos ang ating service. And God bless us all.